Hi! Hey! Hi! Good day. Magandang araw! Magandang araw! Sound check! Gamit po natin yung ating mic. Sana gumana. Magandang araw! Maliwanag ba ang aking boses? Sound check, sound check. Wala na, hindi na natin pa sound check. Bahala na. Okay. Bago ang lahat, tayo muna ay mag-inhale. Exhale. Malalim Inhale. Exhale. One more time. Inhale. Exhale. Sige na nga. Isa pa. Inhale again. Exhale. Okay. Sarap talaga mag ganun. Nakakakalma. Sinong gusto laging kalmado? Yan. Pag may naisip ka mga yung mga, halimbawa nasa difficult sitwasyon ka, laking tulong yung mag-inhale, exhale. Halimbawa meron kang emosyon na parang galit ka or inhale ka lang. Amazing! Meron po tayong pinanood na movie. Napakaganda. So yan ang topic natin, yung movie na yon. Tapos yung ginawa nating kagabi, nagawa po natin sa wakas. Nagawa po natin yung ating cellphone jail. So ano pang topic natin? Yung mga nangyari itong nakaraang linggo. So, unang topic natin ay yung ating cellphone jail. Nagawa po natin kagabi. Ang senyales po niyan is gising po tayo ng ganito kaaga. Uy, thank you. Nataklo ba ng ang sunrise? Okay? Hindi po mag-overheat ang ating cellphone. So, ang goal talaga natin, saktong pag pumatak na yung alas 9, kailangan nakakulong na yung cellphone. Nagawa po natin yung kagabi. Bakit? Para makaisip ka ng iba pang gagawin bukod sa pagsa-cellphone. Pwede ka naman maglinis, pwede ka magpaantok na, pumikit na, matulog na. Ang magandang ginagawa ko talaga, alas 8 pa lang nag-a-alarm na yung cellphone ko na stop na. Stop na ang kaka-cellphone. Kahapon sumakit talaga ang ulo ko, kakahiga, tsaka nasobrahan yata sa tulog. Tulog ako sa tanghali, tulog ako ng maaga. Tapos pag nagsi-cellphone, nakahiga, sakit sa ulo. Ay. So, laking tulong po yan. Gawa po kayo sa kanya-kanya yung mga bahay ng cellphone jail. Ikukulong mo siya ng alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Or kahit hanggang alas 6. So, para naman, meron namang pahinga. Dapat nga sa hapon meron din ganun eh. Para hindi na lang lagi buong buhay mo nakatutok ka sa cellphone. Pangalawang topic natin ay yung ating pinanood. Ang title niya is Inside Out. Medyo mahilig tayo sa mga yung parang psychological something. Nakakatawa. Lahat ng tungkol sa mind tsaka emotion. Nila doon, ipapanood ko sana yun sa anak ko, pero pag feeling ko hindi pa masyado maintindihan. Feeling ko yung movie na mukha siyang pambata, pero pang matanda talaga siya. Kasi yung movie na yun, hindi pa kailangan matutunan ng bata. Kasi basic naman yung emotion ng bata. Pero kailangan matutunan yun ng adults. Mas kailangan matutunan yun ng mga adults. Pero ang ganda niya kasi nung una,
yung unang palabas ng Inside Out is basic lang yung ano niya, emotion niya. Ang emotion ng tao ay pagkabata, happy lang, joy. Pagkagising pa lang niya, happy na siya. Tapos, nagkaroon ng sadness, yung kulay blue. Tapos, dumating na si anger. Yung anger, siya yung laging nagpapakilos dun sa bata. Pag galit siya, ah! Yan. So, yung anger, parang siya yung nagiging cause para kumilos yung tao. Yung bata. Tapos, yung isa, hindi ko alam yung ano yung dalawa pa eh. Basta 5 lang sila. Tapos, dahil dun sa part 2 na yon, may mga bagong emosyon. na hindi naman, hindi siya kasama sa basic. Pero dahil lumaki na yung bata, pangalan no? Kalimutan ko rin yung pangalan ng bida. Ang nangyari, nagkaroon na siya ng anxiety, meron na siyang boredom, and meron pa yung isa. Meron pa ng agony. Yung matanda. Pero hindi ko pa namin kailangan. So, doon makikita na natutunan ko na habang lumalaki ka, nagkakaroon ka ng mga emosyon na nasa sayo eh. Kung gusto mong, sabi nung anxiety, siya daw yung nagki-create ng para maging maayos yung future. Kasi nakikita niya yung future eh. Ano mangyayari kapag hindi mo to ginawa? So, nasa sayo pa rin lahat ng emosyon kung gagamitin mo siya sa ikabubuti mo. Halimbawa, yung anxiety. Nag-worry ka kasi wino-worry mo yung future eh. So, gagawin mo nagde-decision ka ng mga bagay depende sa anxiety. Pwede mo magamit siya, pero pag mauuna pa rin yung joy, babalik ka sa original you. Yun. Kasi yung anxiety, nakikreate siya ng bagong personality sa tao na hindi naman, sa tingin ko, hindi magandang resulta. Kaya yun yung nangyari. Nagkagulo-gulo yung kanyang mga decision making dahil nga ang emosyon na nagde-decision yung anxiety. Which is, ang originally, para pala maging maganda lang ang life, hayaan mo si joy. Hayaan mo yung mga simple na emotion na lang ang mag-decision. Happy ka. Hindi gawin mo. Sad ka. Hindi wag mong gawin. Galit ka. Hindi kumilos ka. Amazing. Sabi ko, wow. Baka ulit-ulitin ko pa ulit yun kasi gusto ko mas marami akong matutunan. Kayo po, pag di nyo pa napanood, panoorin nyo na po. Meron pa dong brainstorming. Pag brainstorming, talaga nag-i-storm. Nag-iisip ka ng mga bagay na nagiging creative ka, nag-iisip ka ng iba't ibang mga idea para masolusyonan yung problema mo. Brainstorm, storm talaga siya. Kaya sabi ko, ang daming mensahe nung movie na yon. Kaya like ko siya. Panoorin nyo na mga friends, mga kasakto. So, ang basis ng mga desisyon ng tao is depende sa emosyon. So, anong klaseng emosyon yung papatakbuhin mo? Ito ba ang emosyon ng joy, happiness, sadness? Alam ko lahat sila. Yun lang yung basic. Mas gusto ko nga, yun ang alam ko eh. So, pag mas tutunan mo yung basic, kasi yun yung basic. If what makes you happy, gawin mo. Pag hindi mo na nagagawa, sinasabi mo, pinoprogram mo yung sarili mo na hindi mo nagagawa yung mga basic na masasaya. Tulad ngayon, ang basic sa akin ngayon is gumising ng maaga. Kaya kailangan gawin ko yung cellphone jail.
Ito, success sa akin to. Ang ganda ng sky, oh. You know. Ayan. Kasi ang basic ng success is doing what you want now. Gawin mo na lahat ng gusto mo. Huwag mo siyang patagalin. Yun. Sana may natutunan kayo mga friends. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell. Comment naman kayo dyan. Kung meron kayo nakuha, meron ba kayo napulot ngayong araw na to? Matagal pa. Matagal pa tayo magiging Matagal pa tayo maging tawag dyan? 1 hour video. Hanggang 12 minutes lang muna tayo. Para kag itong mga viewers natin, hindi rin sila maboard. Unless marami na tayo masyadong topic. So comment naman kayo dyan kung in-apply nyo ba yung paggagawa ng cellphone gel. And panoorin nyo po itong movie na to, napakaganda. Ang dami niyang mensahe. Though siguro marami rin mensahe yung part 1, hindi ko pa napanood yung part 1. Pero napanood ko na yung mga highlights. Marami siyang magandang mensahe sa utak ng tao na nakakalimutan na. Nakalimutan na dahil sa dami ng impormasyon na nag-gather mo sa buhay mo. Hindi mo na alam yung pinaka-basic lang pala ang kailangan ay happiness and sadness and anger. At kilalanin ko pa yung dalawa. Okay? So, every day of your life, malalaman mo ano nagpapatakbo ng emosyon sa buhay mo ngayon. Ito ba ay sadness pa o suppressed emotion na? nakulong nga yung mga emosyon. Nakakatawa. So, thank you for watching. I love you all. Kayo po ang aking mga subscriber. Kayo po ang aking motivation para po mag-create ng more videos regarding life. I love you all. Last 10 seconds. Final ikot. Woo! Paalam.